Lalayasan ko na muna ho yung bakasyon. Parang tingin ko po, ninyo, parang tatay noon. Bakit? Parang ako lamang ang nagpapakain. Ang lahat utos ko hindi sunod ni magwalis harapan niya ako pa rin. Baka kakapagod din kasi minsan bilang magulang. So ang mag-alaga, pag lamang umiyak, ikaw na lamang gawa ang paraan, magpatahan. Saan mo gusto mag-high school? Lahanan na lang. Saan yung palahanan? Titingnan natin kung anong magandang maging set natin. Ang dami pala anak. Nakita mo, mga anak niya, ang dami Gulat ko. Hello guys, magandang hapon at kamusta kayong lahat? Siyempre, nandito kami ngayon sa Barangay Salao, dito kala Niña sa Rosario para kamustahin sila matapos yung naging event natin dun sa birthday nila Marcos. Ay kamustahin natin sila kasi ang pagkakaalam ko ay ngayon yung graduation ni Ninyo. So nag-aantay ako ng message nila kasi sabi ko kung hindi nila kayang lutuin yung handa na binigay natin nung last time ay tumawag sila sa akin kung may mahanapan silang ma-orderan, tayo yung magbabayad. Pero wala akong na-receive na tawag or ano, kaya sabi ko puntahan na lang natin para malaman natin kung ano nangyari. Wala na itong tao dito. May tao kaya dito? Opo. Oh, kumusta? Kailan ko graduation mo ngayon? Ha? Kailan graduation mo? Gusto po, Kailan? Hindi. Mali. 28 pala. Ayun po, tapos na po. Akala ko 30, 31. Pati nga. Mali pala ako ng pagkakaintindi. Akala ko 30, 31 yung sabi ni Ninyo. 28 pala doon si ibig sabihin. Hindi. Ang 30 sila, no? Nikki pala. Ano? Kasi kahapon lang si Nikki, baligtad yung akala ko. Sila Nikki naghanda, nagsansakan ng picture Niluto nila yung dala natin. Kamusta naman ang graduation mo? Ano nangyari? Okay naman po. Okay naman graduation mo? Masaya ka naman? Nataka-graduate ka na? Ano yung pinapakita mo sa akin? Picture? Pati nga. Areha? Nasaan? Nakakabit? Ano pala? Ito. Yung po kaliya. Soldier Bakit may gusto mo maging? Sundalo? Graduate na siya. May certificate of recognition. 3rd place in basketball. Naka 3rd place pala kasi basketball. Moving up. Ano ito? May nakuha ka bang award? Ha? Yeah. Ano, asan? Hindi, alam mo, honor ka ba? Hindi. Hindi ka honor. Okay lang yan. Matalino ka naman magpatubo. Ay, halika. Ba't pinapatubuhan mo ako na isang araw? Hindi ka na lang sana nagsabi sa akin. Pag ganun, magsabi ka na lang, ha? Kaya Marcos, may gusto lang sana akong bilhin. Merenda, pahingin naman akong pera. Ganun na lang, ha? Ha? Nag-enjoy ka naman sa birthday nung sa araw? Nag-enjoy ka naman? Okay. Importante. Masaya kayo. Kumusta natin niya? Mali ako ng pagkakaintindi, kaya ako nagpunta dito ngayon. Kaya ako nagpunta dito ngayon, mali ako ng pagkakaintindi. Akala ko ngayon yung graduation. Ang pagkakaintindi ko 30-31. Masabado ho yan, lapos bukasan yung inyo. Oo nga pala, kaya nga pala sabi ni ate niya, kinabukasan naman kasi pupunta kami sa inyo. Kamusta? Naghanda ba kayo? Hindi? Nagluto po yung pinsang ko. Nagluto naman. Log ko. Pero yung sa inyo, yung dala ko hindi na niluto. Nagluto ho. Ayun ang niluto ninyo. Okay, mabuti naman kung ganun. Sino umakyat sa kainin nyo? Ha? Ako. Ikaw? Ayos. Kamusta naman? Ano pakiramdam na nag-akyat ka sa stage? Ayos naman ho. Walang medal sila? Walang medal ganun? Sa honor lang ba yun? Ang iba ho meron. Sila ho. Baka sa mga honor student, ano? Ganun siguro may medal. O siguro. Pero ano yung inakyat mo sa taas? Ano yung ang ginawa mo? Yung papel lang ho. Inabot? Oho. Sa iyo? Opo. May picture kayo? Wala? Ribbon. Ito siya. Ribbon. Okay. Di ikaw din nagkakit sa kanya? Opo. Ay, di nakadalawa ka? Ayos. Di nakadalawang experience ka nakakit sa taas. Okay. Ngayon natin ninyo, nararanasan mo na yung gano'n. Sino kasama mo? Mga tigil po kasi hahawakan ho sila yan. Sinamahan ka? Opo. Anong sinuot mo? Saan ang galing yung sinuot mo?
Ganyan lang. May mga damit-damit ka pala dyan. Okay. Anong pakiramdam na ikaw ay nag-akyat sa stage? Ayos naman po kahit may Ha? kahit may nakakahiya Nahiya ka? na tao. Madaming tao kasi sa harap. Ngayon ko lang naranasan yung aakyat. Grabe. Palakpakan natin sa atin ninyo guys. Kasi yun po ay para sa akin ay masaya kami kapag alam mo yun, yung isang bagay na hindi nararanasan at tutulungan namin na-experience nila. Ay sobrang saya, syempre. Sino bang hindi magiging masaya? Ako sobrang saya ko na sa atin niya ay nakaakyat na ng stage at dahil nag-graduate ang kanyang anak na babae, si Ninyo. Ikaw, kamustahin kita? Kamusta naman ang pagpunta yung birthday ng anak ko? Pasensya na kayo kung di ko kayo masyadong nai-entertain o nakakausap. Kasi busy talaga ako ay. Okay naman po. Nag-enjoy naman kayo? Masaya naman kayo? Nakapanood ka ba ng mga magic doon? Hindi. Ha? Nakapanood ka ba? Nasa labas kaya tayo eh. Sa loob rin ho ako. Tapos lumabas ho ako. Mabanas kasi ho sa loob eh. Ano ba, banasan ka? Mahangin ho doon sa Mahangin sa labas. Yung kasi sa event namin, nag-rent kami ng aircon. Ang problema, yung mga bata labas-pasok, binubuksan yung pinto. Kaya yung mahangin nga talaga sa labas. Nakapaligo ba yung anak mo? Hindi Sa po, swimming wala pool? akong magbibihis din. Si Ninyo, Aha. naligo siya. Po. Ay, hindi lang nakita dun sa vlog namin kasi nga, hindi ko alam baka kay Commander, may mga naliligo kasi ang dami nila. Mga anak na Ate Tere. Hindi pa nagisimula, naligo na kagad. Ang dami palang anak. Nakita mo, mga anak niya, ang dami ano. Ang gulat ko. Nagulat ka, kasi ang daming anak. Nagsakayan doon sa kanto. Sa jeep, daig ka. Nung nandito sa kanto, nagsakayan sila, ang dami ano. Ang dami nila Ate Tere. Ang diliit pa. Kaya nga. Pero hindi nyo dinaanan sila, Tatay Romnick. Hindi nyo naman siguro alam kasi. Ano? Hindi nyo alam. Anong oras kayo nakarating dito? Maaga pa ho. Mga anong oras? Hindi ko ho tandaan. Hindi mo na matandaan kung anong oras. Okay. So, Ate Ninya, ngayon, pag-usapan natin yung pag-school ni Ninyo. Paano, anong gagawin natin? Hindi ko po alam hindi kung sa papasok po. Nagang gusto po sa alupay eh. Huwag na natin kamong ipilit dun sa malayo. Kasi kung malayo nga, ba't natin ipipilit doon? Dito lang sa malapit lang. Diyan lang sa pinagsibaan. Yung pinagsibaan nga, nalalayuan na ako. Paano ba? Ano ba magiging setup natin sa anak mo? Paano ba? Magkano ba ang may possibility na babaunin niya sa pagpasok? Hindi ko po alam eh. Sa tingin mo, magkano ang dapat? Ano ba yan? Hindi na siya uuwi ng tanghali kagaya dito, di ba? Hindi po, hanggang hapon po. Dapat may Hindi ko baon. alam kung anong oras yun uwi. Are ho, sa Gadban ho, ang labas yata ho, are ay umaga at hanggang alas 2. Ng hapon? Kasi po Gadwan na eh. Oo nga. Oo nga naman. Oo, grade 1. So, pare-paras na silang magbabaon ng kanin at ulam. Ate Ninya, dito na ikaw mauobliga na, mauobliga na magluto. Ha? Mauobliga ka na Ate Ninya na magluto ng babaunin nila. Paano yan? Kaya mo ba? Ano pa? Kaya mo magluto? Ipagluto sila? Kaya ko naman ho magluto eh. Pag ho nagtakal, kung paano makuha ang lulutuin. Ay, ganito na lang. Kapag ano ba ang mga madalas na kinakain ng mga anak mo na pwedeng ipabaon? Tinapay ho, are, sa biscuit. Ay, hindi na pwede yun ngayon kasi grade 1 na nga siya, doon siya magtatanghalian. Anong mga pang-ulam ang pwede nilang ulamin? Iklog ho yan. Mga frozen na lang. Kagaya ng mga longganisa, siguro. Wala naman tayong magagawa, guys, kasi pero dapat hindi laging ganun. Ilan ang kasya sa ano? Ano kaya ang kasya sa... Tinan mo nga rin yung nila, yung rep. Pakita, tanong mo si Ninyo. Ninyo, nasaan kami yung freezer nyo? Tapos tingnan mo kung ilan yung mga possible na kasya doon sa freezer nila. Lagyan natin ng mga frozen, na pang-ulam kapag pupapasok ka na. Para nang sa ganon, pipritusin na lang natin niya. Pabor ba sa'yo yung ganon?
Tagayatin niya ng longganisa. Basta ready na yun. Kiprituhin mo na lang. Mga imbutido, ganun. Bakit kaya? May sakit siya? May sakit? Mainit ho siya eh. Bakit? Ano na paano? Paano kay Neng? Tinga? Masakit ng ulo. Oo nga. Nag-inom na ng gamot yan? Ha? Nag-inom na ng gamot, hindi pa? Hingi ko ho sa kapitbahay. Ba't wala? Wala nga pala nabibilan dito. Pero nakainom na, hindi pa? Siya na. Nakainom na ho. Ano? Anin hanggang 8 balot na hotdog. Yung ganito ng kalaki na hotdog. Yung maliliit, mga hanggang 8. Ay di kasya yun sa isang linggo. Ano? Sige, dadalang ka namin dito atin ninyan mga frozen kapag ka magpapasok ka na ha. Patas yun na lang luto-luto. Pero sana atin ninya, malutuan mo rin sila ng gulay. Ano? Bibigyan kita ng gulay dito na yung mga matatagal masira. Kagaya ng kalabasa, sitaw. Alam mo yun? Oh, pwede mong gawin yun. Bibigyan kita. Yun na lang gagawin ko sa'yo. Kasi iniisip ko kung paano yung tulong na magagawa ko para sa mga sa pag-aaral ng anak mo. So naisip ko, nagbibigay ako ng mga pwede mong pritusin na pambaon, tas mga gulay, pagpalit-palitin mo ha. Yun na lang gagawin natin guys. Every week, ang allowance na ibibigay natin sa mga bata para din sa bukod sa pambaon na pera, gulay at mga frozen, pagpalit-palitin natin ninyo. Yung mga matatagal masira, kagaya na lang ng upo, di ba? Kalabasa, sitaw, ano pa ba? Talong. Yan, matatagal masira, at least may gulay, palit-palit. Ganoon na lang gawin natin. Okay, anong oras na ba? 2:33. Dapat kasi ngayon natin niya kunin natin sana yung card mo eh. Tapos mamaya kasi didiretso kami kay Nanay Minerva kasi birthday niya bukas. So mamimili pa kami ng pangdagdag sa handa ni Nanay Minerva. Abot pa kaya tayo 2:33 San Juan. Okay, sige, sa isang araw na lang. May lak. Ninyo, halika nga saglit. Halika. Ito ka. Saan mo gusto mag-high school? Lahanan na lang. Saan yung palahanan? Doon po, sa nadadaanan natin punto. Sa pinagsibaan? Dalwan ho. Kung sa may pinagsibaan yun? Hindi, sibahan mo. Anong service mo pagkapapasok kapag doon? Ang malimit ho, sumasakay na sila sa iba eh. Hindi kaya delikado kung magbibisikleta ka? Kung mo mag-aral ka, magbisikleta, delikado kaya? Tatawid ka ba ng highway doon? Tatawid ano? Sa kabila? Pwede natin itong gawin. Okay, sige. Diyan na lang tayo sa kung saan yung may malapit ninyo, ha? Hayaan mo na, magkakaroon ka pa din naman ng mga panibagong kaibigan doon. Bakit? Saan ba papasok ng iba mong kaibigan? Alopay po. Alopay. Doon yun sa sinasabi mo. Iba ano? Hayaan mo na. Kung doon sila sa Alopay, dito, hayaan mo na, magkakaroon ka naman ng panibagong kaibigan doon. Magkano ba ang binabaon mo nung nandito ka nag-aaral na pera? Sampung bahid na. Hindi, nung nandito na kayo, kapag pumapasok ka nitong grade 6 ka, Minsan po 25, 20. anong nabibili nun sa school ninyo? Eskinde po. Tapos, Chichareya po. grabe na kasi ang bilihin din ngayon. Talagang eskindi nga ngayon 10 piso na eh. Na dati 2 lang naman yun. 3 piso nga lang, inabot pa namin nun. Pero ngayon, eskindi, magkano eskindi sa school nyo? Oo, tinan mo din nga ako nagkamali, 10 piso nga talaga. Sige, ganito. May baon ka naman ng tanghalian. Ang kinakailangan lang natin ay, sa hapon ba may break time pa kayo? Ang high school kaya, may break time pa sa hapon. Wala na yata, kasi alas 3 na nga pala ang labas. Lahanan po, 2 recess. Anong oras? Dito po. Hindi, umaga. Tapos, sa hapon. 2 lang pong recess ang lahanan. 2 daw. Sige, di bibigyan na lang kita ng, yung bibigay ko kay mama mong allowance, si ate niya magbabudget para bigyan kanya ng cash na pang merienda, ha? Tapos, yung sa service mo, titingnan natin kung anong magandang maging set natin. Paano kung tricycle? May babiyahe ba papunta doon? May makukuha pa tayong tricycle papunta doon? Si school? Yung service dito,
Naghahatid kaya doon? Saan man ho meron. Ha? Yung ninang yata po Ate Juby. Ninong? Unang Tita Joby. Naghahatid ng estudyante? Tatangon ko po sa Ate Juby pag Sige. Basta ninyo, isa lang hiling ko, ayusin mo pag-aaral mo po nag-school ka ha. Alam kong hindi ka naman absenero, hindi ka naman pala absent, mas galingan mo na lang pag nag-high school ka ha. Sige, kasi matagal-tagal ka mag-high school. Ilan ang high school? 6 ano? First year, second year, third year, fourth year, 11, 12, 7. Ay, hindi 6 nga no? 6 na taon. Grabe. Matagal-tagal ito ate ninyang pag-aaral ni ninyo, pero okay lang yan. Okay, sige, maiba naman ako ate ninya. Ngayon, ano po ang plano mo na mag-high school na sila si ninyo? Ano po ang plano mong ano po ang plano mong gawin? O may gusto ka bang gawin? May naiisip ka bang gusto mong gawin? Ngayong kung magtrabaho, mahirap po talaga. May bata ako. Kung kagaya po ito, okay na. Kasi kung dalhin sa trabaho, okay na. Pero ngayon, ano lang iba na naisipan mo? May naisipan ka ba o wala? Ngayong mag-high school na si ninyo? Wala pa talaga kasi wala talagang pwede. Wala po ako. Ano bang pwede kayo? Baka may naisipan kayo guys. Mag-comment naman kayo dyan. Tulungan nyo naman kami dito. Ako lang katulong. Ha? Tatrabaho siya, kumuha ng katulong. Magtrabaho ka, kumuha ka ng katulong. Taga-alaga ng anak. Tapos sahod mo 5,000. Pasahod mo sa katulong 6,000. O di abulong ka ng 1,000. Ano kaya pwede guys gawin dito ni ate ninyo? Baka may maisipan lang kayo na pwede natin isuggest sa kanya na yung kaya lang niya. Para lang kahit pa paano naman sa atin niya ay may nagagawa-gawa. Sa pagtatanim kasi sabi natin niya sobrang sabi mo? Init. Sobrang init. Okay. Baka daw hindi daw, mamatay lang din daw. Sabi niya. O tigas sa lupa. Ang tigas ng lupa. Mauhaw pag ano. Ano kaya pwede nating gawin kaya? JM, baka may naisipan ka? Ha? Ikaw, Rans, may naisipan ka? Anong kawayan? Ano gagawin sa kawayan? Papawid ka. Bravo. Ha? Wala pa na dito. Wala pa. Hindi na uso dito ang pawid. Sa Bicol lang uso yun. Sa amin kasi atin ninyo sa Bicol, uso pa sa amin yung, alam mo yung bubong na pawid? Yung bubong na gawa sa dahon ng nyug. Nipa, parang ganun. O sa amin kasi uso pa sa mga bahay doon ng ganun, may mga gumagawa. Dito, kapag gumawa sa atin, hindi na pwede. Hindi, wala nang ganun dito eh. Ultimo kahit naghihirap dito, ng sobra, nakayero. Inom ka ng gamot, Ining. Kailan, anong oras siya nag-inom? Kaya na nang... Nag-inom ka ng gamot kanina? Inom ka ulit, ha? May naiyak si Lian. O, naiyak daw yung anak mo. Punta mo na muna. Ano ka pwedeng gawin natin ninyo dito habang nag-aaral si ninyo, guys? Kasi parang ang hirap naman halimbawa, ngayon, wala pang 1 taon yung anak niya. Ang hirap naman, kailan pa yan bibitaw si baby niya? Mga 2 taon, 3 taon. So, kahit pa paano yung mayroon lang, yung kaya lang. Yung pwede lang, at least pa kahit pa paano na paglilibangan natin niya dito. Ito, wala namang sakit. Wala po. Masigla ho yan. Masigla naman. Matulin talaga magapang na. Nagagapang na siya? Sabi ko talaga mabuksan yung pinto baka mahulog. Aba, mahuhulog yan dun. Oo. Huwag niyong bubuksan yung pintuan niyo sa likod. Ari nga ho daw sa amin tulugan. Abot ko din eh. Aba, nakakagapang na hanggang dito? Ang gusto ko sa baba, Hmm. ayaw ho doon sa kanyang kuna. Kasi hindi po siya sarang magkapak. Hindi makakapagapang ng ayos. Ito mga anak mong babae malapit sa iyo, no? Dikit na dikit sa iyo, lalo ito. Dati pa naman, habol na kaya tinin niya to eh. Hanggang ngayon ba, habol pa rin siya sa iyo? Ano ba? Itong anak mo. Pero kahit pa paano, kapag sinabi natin may lakad tayo, naiiwan na. Ano nagpapaiwan? Minsan po sabi ko, huwag ka sasamin sa amin. Ngayon mat ko, bubungi ang kalit.
Nung nagpapabuno tayo ng ngipin mo. Okay. Sige, atinin niya. Mag-schedule tayo. Bukas kasi birthday ni Nanay Minerva. By next day, as pagpunta natin sa dentist mo, diretso kunin na natin yung card mo. Ha? Sabi ko nga ninyo, nakakasama kaya si Lian sa iyo. Oh. Para siya ang kasama natin. Ano sabi niya? Siya hahawak. Ano sabi niya? May ganun naman po nakikita kong hawak ito. Buhat, hindi umiiyak. Sa kanya? Lalaro ang magkuya. Eh di ibig sabihin, kaya na ninyo ito. Kaya lamang iwanan natin. Sino ninyo isasama? Aha. Kaya na ninyo yan. Yapusin lang maigi. Okay. Tanongin nga natin. Ninyo, oh? Ninyo? Halika nga. Kaya mo minsan alagaan tong kapatid mo? Naaalagaan mo yung minsan daw? Hindi yan sa'yo naiyak? Naiyak po minsan. Pero kung minsan hindi? Okay. Inaalagaan mo rin pala tong kapatid mo eh. Kapag anong oras, time mo siya inaalagaan kapag ka? Ayaw humangwalik sa harapan siya ang Pag magalaga. ang nanay po ano nga yan, nag-iigib po bago ng kamote po. Ikaw ang nag-aalaga. Sabi po sa akin, bantayan. Okay. Dahil siya na lang ang gagawa. Kapag ka ganun, minsan hindi naman umiiyak itong kapatid mo. Ayaw kasi gumawa siya ang magalaga. Ikaw na lang gagawa at siya mag-alaga kasi ayaw gawin. Pag umiyak, bahala ka na. Padilihin mo kung saan. Ayaw mo magawa Sige ninyo, sa isang araw sasama ka sa amin ha. Samahan mo ang mama mo. Kasi kami hindi namin talaga kaya tong kapatid mo. Ha? Kahit si Ate Isil hindi niya kaya. Kapag kakinarga ni Ate Isil yan kung hanggang anong oras matapos si mama mo na binubunutan, iiyak lang siya hanggang doon. Kawawa naman. Kaya sumama ka ha. Sa isang araw, alagaan mo siya. Ha? Para matapos yung ngipin ng mama mo, para magkang ngipin na. Makangiti na lang ayos. Parang saway, palabas-labas hindi. Ha? Sige, sumama mo kami sa isang araw. Sige na. Sige, magpapasama na lang tayo guys kay ninyo. At buti, sinabi natin niya na kaya naman pala ninyong alagaan si Ining. Oh. Sabi ko nga po kaya na sa Ate Isel nagluluto ang ate. Sabi ko, Ate Isel, parang tingin ko po kaninyo, parang tatay noon. Bakit? Parang ako lamang ang nagpapakain. Ako ang nagagawa. Wala, isa ng bahay. Ang naisip mo parang Aha. si ninyo si baba mo dati. Opo. Na ikaw yung tagagawa lahat, siya ipakainin lang. Opo. Wala tayong magawa dito sa anak mo Ate niya eh. Wala namang pinapakinggan. Kami hindi rin naman pinapakinggan. Talaga nakakasuko Huwag mo sukuan Ate niya, ha? Yaan mo, dadating naman yung araw kapag kayo na nakatapos na, mahihiwalay na yun sa'yo eh. Kung lamang nga rin dalawa, hindi takot sa tao, baka nalayahan mo na yan. Lahat utos ko hindi sunod magwali sa harapan ako pa rin. Makakapagod din kasi minsan bilang magulang. Kapag paulit-ulit ka. May bata pa. Kaya minsan nga ako sabi ko, ikaw ang mag-alaga. Pag lamang umiyak, ikaw na lamang gawa ang paraan, magpatahan. Ibig sabihin mo kung hindi itong dalawa iyakin ay kung hindi lang takot sa tao, Lalayasan ko na muna humiyang bakasyon. Yalakad nga ako at hindi Saan? Doon sa kanilang bakasyon. Saan daw? Sa kalalaho. So sabi natin niya kung hindi nga lang daw takot itong dalawa sa tao ay baka ngayong nagbabakasyon ay aalis daw muna siya kasi nga daw napapagod din daw siya kay ninyo na ayaw nga talagang sumunod sa kanya. Kahit naman sino sigurong magulang kapag paulit-ulit ka ng 1,000 beses na tapos hindi mo man lang mapakiusapan, hindi ka man lang matulungan, mapagod ka din. Pero bilang isang ina dapat hindi tayo mapagod at sumusuko sa ganyan natin niya ha. Huwag mo sukuan yung anak mo. Kasi anak mo yan ha, ikaw lang makakatulong sa kanya, wala nang iba. Sabi ko nga, luloko namin natin hindi kahapon po. Natin hindi, dalhin mo sa tatay, bakasyon siya doon. Magbakasyon muna sa ninyo sa kulungan. Ay, kayo naman na. Samahan na sa kulungan. Malapit na ang hearing mo. Ha? Tinin niya, malapit na. Kung hindi, akala ko March 29 yun eh. Birthday ho yun natin, anak at hindi. Yung?
Anak ko. Oo nga pala, yung birthday ng anak ni Ate Lindy, yun yung kasabay ng hearing nyo, ano? Opo. April 29 yata. Ano? Mali tayo na pagkakaintindi. Akala ko March 29. Tanong yata, tagal hindi rin naman ho umamin. Kaya mo Ate Ninya, ang nangyayari kasi, hanggat hindi umaamin si Papa mo, lalo lang tumatagal yung sentensya sa kanya. Yung tinatawag Ate Ninya yung sentensya, halimbawa, umamin na siya o napatunayan na ginawa niya talaga. Doon pa lang magsisimula yung bilang ng taon kung kailan siya makakalabas. Ang nangyayari, dahil hindi niya inaamin, hindi pa nagsisimula yung araw kung kailan, hanggang kailan siya makukulong. O di along nagtatagal lang siya, di ba? Kaya ganun yung nangyayari. Hindi natin alam, mali naman natin. Mali natin, attorney niya, kahit naman attorney, syempre, basta, huwag na lang tayo magsalita, basta may naiisip lang kami na pwedeng nangyayari kasi kaya tumatagal lang ganito. Kasi nung una, matandaan mo, hindi na siya nagsasalita, di ba? Nung sinabing ginawa mo ba to, hindi na siya nagsasalita. Saka minsan po tumatawag po yung nagsasalita, hindi naman umiimik. Oo, hindi siya umiimik nung una. So, ibig sabihin parang inaamin na niya, nilalagay na niya yung sarili niyang, oo, ginawa ko ngayon. Pero, nagtaka kami nung pangalawa, bakit tinanggi niya? So, ibig sabihin may nagtuturo, o syempre, may attorney yun. So, lalo lang tumatagal. Yung kanyang sentensya. Na ang kakalaunan din naman ito, ang katatapusan din naman is guilty din naman yan. Lalo lang tumatagal. Sige, Ate Ninya, ganito. May allowance pa kayo? Nanap. Bibigyan ko kayo ng pandagdag, ano nyo. Hindi ko nga po alam kung kano kurente. Lagi ho bisita din ni si Kaka. Sino? Si Kaka po, gawa ho, konti ho aming gamit ilaw, laki-laki daw. Nagtataka siya kung bakit kakaunti ang gamit niyo, ang laki ng kuryente. Opo. Bakit nga ganun? May ano ba kayo, kontador? Opo, hindi ko lang alam siya kung kuhuna. O di ba yung kontador na ginamit natin dito, yung sa dati nyo yun? Opo. O bakit? Di ibig sabihin, Ako nga ho, nagtaka yung unang lipat ko dito. Tapos si nakaraan hong buwan. Tingnan ho si ninyong papel. Bakit, inay? Ang pangalan ni sa mamay pa rin. Yung sa kurente ho. hindi pa na-transfer yun sa inyo. Hindi pa nailipat. Ngayon, magbabayaran. Diyan mo, hawakan mo. Para may pandagdag kayo sa allowance ninyo. Pero, ayun, Ate Ninya. Kung sakali man, alam, dire-diretso ba yung gamot mo? Opo. Dire-diretso. Kung sakali man na may maisipan kang magandang gawin, huwag kang mahihiyang magsabi sa amin, ha? Sa'yo kami na lang magdidepende. Kasi po, ikaw po ang makakaalam sa sarili mo kung ano lang yung kaya mong gawin. Ha? Kung may maisipan ka, sabihan mo po kami. Ha? Huwag kang mahihiya na, Kuya Marcos, naisipan ko, mukhang kaya ko na nga pala yatang mag-alaga ng baboy. Ang babay ho, okay lang sa akin. Kaya ko naman ho, napapaiwan ko already ako daw. Kaya mo naman. Opo. Ano bang naging rason bakit hindi tayo natuloy nung nakaraan? Okay. Dahil sa pagkukulungan. Dahil sa pagkukulungan ng baboy. Magkukulong. Si Kuya Ares ba ngayon may trabaho pa? Hindi ko. Ha? May trabaho pa? Kasama ko magkapatid. Si Kuya Fidel makakagawa ba? Hindi. Hindi ko lang po alam din sa asawa. Sa asawa? Kasama ko Kuya Arison Tanungin nga natin, punta natin. Tanungin natin. Baka sakaling makakagawa ng kulungan, magpagawa tayo kahit paano ng kulungan para mapag-alaga ka na. Kaya pala eh. Tara. Tingnan natin. Punta natin guys, tanong natin kung may magagawa para... ang daming kulungan dito kanina to. Diyan po, kabila. Nag-aalaga ba sila? Nag-aalaga sila? Opo, mami, babay ba? Hindi ko lang alam kung gamit ang iba. Baka pwede makigamit, makigamit. Hindi ko lang po. Tara, magtanong tayo. Wala namang masama kung magtanong tayo eh. Para lang para lang may idea tayo. Isakali. Dito sa Ate Juby, may tatanong kami. Si Kuya Fidel may trabaho ngayon? Saan? Doon din, kasama ni Aris. Ay, mukhang matagal pa yating project nila nila, ano? Medyo. Bakit po? Nagtatanong ako kasi kung sino pwede makagawa ng kahit pa paano maliit na kulungan niya pag simulan niya sana. Tulungan na. Ng baboy. Kisa naman walang ginagawa sa atin niya nakaganyan lang. Pwede. Kasi sabi niya, tinatanong ko siya
Ha? Pagtulungan mo lang si Kuya at si Pidel. Sabihin mo. Lagyan, di yata kuhaan sila tanghalian. Alam mo, Kasama Kuya ko si Kuya Mark mo, kasama. Di, Pero wala na sila dyan ngayon, nakalis na. andyan. Kasi hindi, nasa trabaho na ibig sabihin. Anong gagawa sila? Di yan lang sa Tijulit. Oo. Eh di, pag nakakita mo ang kuya mo, kuya, eh, sabi na Kuya Marcos, magpapagawa daw ako ng Quran. Saan ako dito magtatayo? Kung pwede, kung ano, kung masasaglit-saglit mo ng... Paggawa-gawa, kung may free time ka. Eh di, yun. Eh di, pag nandiyan naman ako yung Kuya Pidel, di tutulong-tulungan na lang. Para, kasi sabi ko sa kanya, mag-high school na yung anak niya. Baka naman sakaling meron siyang, kahit pa paano yung alam niyang kaya niya lang. Eh, sabi niya, kahit pa paano, baka kaya niya daw yun. Yung ganun. Ano bang baboy? Ano? Tama, kasi inahin. yung inahin. Di dapat ang inahin mo ay yung malaki na. Yung mga ilang araw na lang, katulad din sa tatay, mga ilang araw na lang bababhan na. Yung, parang pag biik pa kasi, mahirap. Matagal. Matagal. Kapag kalalaki naman, Wala kang kasiguraduhan pag biik pa kasi na andun yan nagsasakitan. Pag malaki na, edi mga ilang buwan, kung lalaki naman, edi ano naman Hindi yun? dadami. Hindi dadami. anong purpose ng lalaki? Para saan? Pambenta lang Pag talaga. Ang lalaki naman, edi yung batawag doon, yung ng bababa. Yun lang yung ano. Ng babarako. Binabayaran ka para mambarako. Oo. Ayun lang yung mission ng lalaki. Edi kung meron, kaso po kung wala mo pa, ano. Ha? Tatay, partner, kung tawagin. Edi Yung binibenta. Pagka malaki yung Pambentahan. kung isahan lang lugi. Hindi, magsimula ka ng mga 3 piraso, ganyan. Partner yun. Partner. Edi biik pa nga kailangan. Oo. Mag-partner ka ate ninya, mga 3 biik ka magsimula. At least yung kapag ka napalaki mo, pwede mo na ibenta yun. Oo, yun na lang ay obliga ka talaga magpakain. Vitamins. Bakit kapag ka lalaki ba? Ay, babae. Edi, depende. Kakain din naman yun eh. Depende naman po sa gusto nyo kung inahin o lalaki. Iba po kasi kung pag partner po kasi nandun pagkabiig pa, mas marami po talaga kayo magagastos. Pagka inahin po, kung malaki na rin ang makukuha nyo, mga ilang buwan lang pwede nababhan, lilipas mo ng pag nabuntis, 3 buwan, edi pag nagkaanak, edi kapag nanganak yun, may kita ka na. Tingnan natin kung anong pwede sa'yo at ninyo na na mapagsimulan mo. Kasi kapag yung aanakin na ganun, nakadepende pa rin yun kung ilan niya anak nun at ilan mo bubuhay, di ba? Depende pa rin yun. Sige, tingnan natin. Basta kausapin mo si kuya mo, ha? Kung ano, madali naman yun, nandiyan naman si Kapitan, kausap na natin sa baboy na pwede mo pagkunan di ba? O kapag may makakagawa na si kuya mo, di sabihin mo ako, ha? Atin niya. Para may magawa ka sa kahit paano sa araw-araw, may mapaglibangan ka. Basta yung kaya mo lang. Kasi may baby ka nga, hindi ka naman pwedeng sa iba. Sige po, salamat ha, ate. Sige, tara. Kapag atin niya, kapag ikaw tatanungin ko, ilan sa partner ang kaya mong alagaan? 3 sana, sakto yun. 2, kaya mo? 3. Hanggang 2 po pwede na. 2? Sige, try na muna natin sa 2. At least ang purpose natin dito guys din ay bukod sa may maging income si ate niya kahit paano yung araw-araw na routine ng buhay nila mababago. Hindi yung parang ganito na daily routine nila kahit paano mabago. Kahit paano mayroon si ate niya mapaglilibangan doon sa likod, di ba? Yung man lang may nababahog-bahugan, may nililinis-linisan. Tapos bukod doon, para sa kanila din naman, hindi naman para sa atin. Na kapag someday kasi hindi naman yan hindi naman yan bantayan basta pakainin mo, linisan mo. Hindi naman yan yung oras binabantayan. So makakapag-alaga pa rin siya kainin. May oras pa rin para mag-alaga. Okay, sige ate niya, balitaan mo ako ha. Huwag mo kakalimutan balitaan ako kung sakaling masabi sa'yo ni kuya mo. Ganito na lang sabi, magpaalam ka na maayos. Kuya, gusto ko po sanang mag-alaga ng baboy. Saan kaya ako pwede? Tapos kapag kasi tinuro sa'yo, o pwede ka dito.
Kuya, Sabi ko nga po, kaya pwede ko yung magtayong koral. Eh doon sa laba, kailangan nila sa ibabaw. ano daw? Kailangan din daw. Saan daw? Yan. Saan daw pwede? Doon. Sa baba. Okay, nga doon talaga yan. Kasi kapag dito, doon ako pwede dito. Ay, ibig sabihin, tinanong muna pala. Ha? Tinanong muna. Opo. Doon daw pwede. Nagkausap na pala kayo eh. Opo. Pwede na pala, paayag pala si kuya mo. Di sabihin mo na lang, kuya. Makakapaggawa-gawa kaya kayo ni Kuya Fidel kung sakali ng koral. At kung may bakanting oras po kahit makakagawa kayo, baka pwede niyo ako may paggawa. Ha? Yun Yung sabihin nga mo. po sa ninyo, sabihan ko. Wala naman ikaw ninyo gawa. Yung kang walis, tapos may kabukho. Iipon doon sa akong simento. Itatambak ko diya sa may bubong para sa tuwaas. Para pag dumating ang araw, lalagyan handang pantay na. Utay-utayin kumbaga. Opo. Kapag ka wala namang ginagawa at bakasyon. Anong sabi? Wala ko, hindi umik. Parang lampasan. Wala ko. Wala tayong magawa. Ayoko No, na. ako kung nag-ano na lamang. May tambak na nga ako akong konti. Pati ikaw, gumagawa ka? Apa yun? Aba. Ayaw ko yan eh. Kaya ako ang kilo. Si ate ninyo na doon kami kilos Tingnan pagtatabo. mo ninyo, may tambak na ako doon. Ha? May tambak na ako doon. May tambak na. Opo. Kamusta pala? Anong sabi ni kuya mo din sa pinapatanong kong tubig? Ha? Hindi mo pa nakausap ulit? Alam ba? Di sa tubig? Sabi ko, ulit ko sa Kuya Marcos eh. Ganyan may bensin ko. Hindi umiimik. Hindi naman nagsalita. Hindi ba? Kasi nga guys, kung merong sabi ko nga, kung 20, 25 para sa tubig, gagarab ko na po yun. Hindi ko napapalampasin yun kasi sa dami ko naman na pagtanungan na napakamahal nga. Kapag ka may ganong presyo, why not? Sige na, i-go na natin yun. Kaya pinapatanong ko kaya niya kung saan na yung gumagawa, saan pwede mo contact. Okay, sige. Utay-utay lang. Kaya yan. Basta hindi naman rush yan. Lahat ng dito, hindi naman rush eh. Kumbaga, makukuha natin yan sa, sabi nga, slowly but surely. Kahit utay-utay. Basta makausad. Diba? Kung sige, atin niya. Sa ngayon, pupunta muna kami ha. Opo. Basta wag mong kalimutang i-update si Kuya Aris mo. Kung makakagawa ng koral, ha? Tapos yung sa tubig, kung saan pwede makontak yung sinasabi nilang 25,000 na yun, ha? Ibigay sa amin. Para maasikaso namin. Huwag mong kalimutan painumin ng gamot ng anak mo. Baka pwede ka magpasuyo kayo ninyo sa bilihan. Anak ko, ngatigubin na lang ho. Bakit ayaw mo sa kanya? Mahirap na ho kayo nga pala. ho nagsabi. Oo nga pala. Natubo nga pala dyan ang baka ang biojesik na 10 piso kay ninyo 30. Ayaw mo na, sige. Ha, punta na kami ha. Guys, hindi ko mapagsabihan tong anak mo. Pasensya ka na ha. Kasi alam ko hindi rin sa akin makikinig eh. Matagal ko nang sinubukan, di ba? Na makiusap. Pero wala naman nangyayari eh. Wala ho eh. Sabi ko nga pag ako na yan, padala na kita sa simbahan. Kaya nga, ikaw ang nanay, hindi pa napakinggan. Kami pa kaya na di niya kano-ano. Sinubukan naman namin, matagal na beses, na makiusap sa bata. Kaso nga, kami pa yung napapasama sa mga, huwag mong kausapin ng ganyan yung bata. Intindihin mo. Kaya ayoko na lang magsabi. Bahala na lang yung mama niya. Ang pagka ko kasi, ako pa yung napapasama eh. Kaya, huwag na lang. Sige, magpagaling ka ining ha. Pakainin mo yan ng kung palipasan ng pagkain. Sige, mamaya magbili ka ng manok kahit magkano. Magtinola kayo para may sabaw yung anak mo. Alam mo maglutong tinola? Opo. Oo, alam mo pala eh. Kaya mo na yan ha. Sige, punta na muna kami. Tinin niya ha. Sige. Ingat po kayo. Sige. Tara, kami ipupunta pa ng San Pablo. Sige po. Po kayo doon sa nanay. Oo. Oo. Sing hallelujah. They sing hallelujah.